May mga araw talaga na parang ang buong mundo ay kalaban mo. Para kay Lira, halos araw-araw ay ganon. Mula sa pagbangon niya sa kanilang maliit at mainit na bahay sa likod ng palengke, hanggang sa pagpasok niya sa university. Bit-bit niya ang bigat ng mundo. O mas tamang sabihin, ang bigat ng mga matang mapanghusga. Hindi man niya aminin, sanay na si Lira sa mga tinginan, bulungan, at mga pilit na tawa ng mga kaklase niya. Hindi siya katulad ng mga babaeng mala-artistang nilikha ng mundo. Maputi, makinis, matangos. Si Lira ay maitim. Kulot ang buhok at may mga peklat sa pisngi dahil sa mga tigyawat noong high school. Isa siyang walking target ng panlalait sa klase. Uy, ayan na si Lira oh. Baka matikitan ka ng kamalasan ha. Sigaw ni Tasha, ang pinuno ng mga di umanong campus queen, habang naglalakad sila Lira sa hallway. Sabay-sabay nagtawanan ng grupo niya. Hindi na sumagot si Lira. Sanay na siya. Ang totoo, tinatawanan na lang niya sa loob ang bawat patutsada. Kahit na totoo namang masakit. Sa kabila ng lahat, hindi siya nawalan ng bait. Palagi siyang tumutulong sa mga group work kahit hindi siya pinapansin. Palagi siyang nagpapasa ng assignment on time. At higit sa lahat, palagi siyang bumibisita sa paborito niyang lugar sa university. Ang lumang puno ng balete sa gilid ng campus. Malapit sa bakanting lote. Doon siya palaging nagpapahinga, nagbabasa, at minsan, umiiyak ng palihim. Siguro kung kasing ganda ko si Tasha, hindi ako pagtatawanan ng mga yon. Bulong niya sa hangin habang yakap ang kanyang tuhod. Pero, ayos lang. Ayos lang naman ako eh. Nang araw na yon, habang binabasa niya ang isang lumang libro tungkol sa mga diwata at engkanto na inarkila niya sa library, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likuran ng puno. Bigla siyang napalingon, pero walang tao. Baka pusa lang, sabi niya at muling bumalik sa pagbabasa. Ngunit ilang segundo pa ang lumipas, may boses siyang narinig. Bakit mo hinahayaan silang apihin ka? Muling napalingon si Lira. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang binatang hindi niya kilala. Matangkad ito. Moreno, may malalalim na matang tila sumusuri sa kaluluwa niya. Suot nito ang isang dark green na hoodie at itim na pantalon. Simple lang. Pero may kakaibang presensya na parang hindi karaniwang estudyante. Ha? Sino ka? Gulat na tanong niya. Napadaan lang. Sagot ng binata sabay ngiti. Ikaw si Lira, hindi ba? Napakunot ang noo niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang lalaki na tila ba sanay sa tanong na ganoon. Naririnig ko kasi lagi kapag tinatawag ka ng mga kasama mo. Kahit hindi naman talaga nila ako kasama. Malamig na sagot niya. Sabay tayo. Kung may kailangan ka, wala akong pera, okay? Hindi ko kailangan ng pera. Pero kailangan mong marinig to. Hindi mo kailangan magbago para lang matanggap ka. Ikaw mismo ay sapat na sapat na. Saglit na napatigil si Lira. May kakaiba sa sinabi ng lalaking ito. Tila hindi lang salita iyon, kundi isang bagay na tagos sa laman. Baka isa ka lang sa mga nagpapanggap na mabait tapos pagtatawanan lang din ako. Mahinang bulong ng dalaga. Pwede mo akong ituring na katang-isip kung gusto mo, sabi ng lalaki habang papalayo. Pero darating ang araw, makikita mo rin ang sarili mong tunay na halaga. At bago pa siya makapagsalita pa, nawala na ang binata sa likod ng mga halaman. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Lira. Paulit-ulit niyang naiisip ang misteryosong lalaki.
May kung anong katahimikan sa presensya nito. Isang bagay na hindi niya pa kailanman naramdaman sa kahit sinong tao. Kinabukasan, bumalik siya sa ilalim ng balete. Inaasahan niyang wala doon ang lalaki. Pero nagkamali siya. Kanina pa ako naghihintay. Bati ng binata. Bakit ka andito ulit? Tanong ni Lira. Siguro kasi may misyon ako. At isa ka sa mga dahilan kung bakit ako narito sa mundo ng mga mortal. Napakunot ang noo ni Lira. Mundo ng mga mortal? Nagbibiro ka ba? Ang pangalan ko ay Keanu. At hindi ako katulad ng iniisip mo. Muli siyang ngumiti. Ngiti na may hiwagang mahirap ipaliwanag. At sa ngiting iyon, nagsimulang gumalaw ang sanga ng balete kahit walang hangin. Napapitlag si Lira. Keanu, ano ka ba talaga? Muling ngumiti si Keanu. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng lungkot. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para malaman mo. Pero pangako, hindi kita iiwan hanggat hindi mo nakikita ang sarili mong tunay na ganda. At sa unang pagkakataon, sa gitna ng panalait at pangungutya ng buong mundo, nakaramdam si Lira ng isang bagay na noon ay tila imposible. Pag-asa. Simula noon, araw-araw nang bumabalik si Lira sa ilalim ng punong balete. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa tuwing naroon siya, tila ba may katahimikang bumabalot sa paligid. Laging presko ang hangin doon, kahit tanghaling tapat. At ang sikat ng araw, hindi masakit sa balat. Sa tuwing uupo siya sa ilalim ng puno, tila ba nawawala ang bigat ng loob niya. At doon, sa parehong lugar, muling nagpakita si Keanu. Wala ka bang klase? Tanong ni Lira minsang sabay silang nakaupo sa damuhan. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng university. Nandito lang ako kapag kailangan mo ako. Sagot ni Keanu, habang tinitingala ang mga dahon ng puno na tila sinasalamin ng langit. Napatingin si Lira sa kanya. Keanu, totoo bang hindi ka tao? Sa dami ng tanong sa puso mo, bakit yan ang una mong tinanong ngayon? Ngumiti si Keanu. Hindi, Lira. Hindi ako katulad ng iba mong kakilala. Anong klaseng hindi? Isa ka multo? Diwata? Alien? Ganon? Tumawa si Keanu. Mababaw ngunit puno ng hiwaga. Hindi ako multo. Hindi rin alien. Isa akong nilalang na matagal nang umiiral sa paligid ninyo. Pero bihirang makita. Isa akong tagapangalaga ng kalikasan. Isang engkanto kung tawagin. Natigilan si Lira. Napatingin siya sa paligid. Sa punong binibigyang buhay ng araw. Sa mga damong kumikilos sa ihip ng hangin. Sa mga bulaklak na tila mas matingkad kapag kasama niya si Keanu. Engkanto? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Mga kwento lang yan sa lumang aklat. At bakit ka may aklat tungkol sa amin? Balik tanong ni Keanu. Nanunuya ngunit malumanay ang tinig. Nagbabasa lang ako kapag gusto kong tumakas sa realidad. Kapag masakit na yung lahat, gusto kong maniwala sa mga bagay na hindi totoo. Mga bagay na hindi masakit. Tumahimik si Keanu. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Hindi mo kailangang tumakas sa realidad, Lira. Minsan, ang katotohanan ay hindi kasing sama ng iniisip mo. At kung minsan, ang pinaniniwalaang katang isip ay mas totoo pa sa sinasabi ng mundo. Mula sa araw na iyon, naging bahagi na ng araw-araw ni Lira si Keanu. Hindi man siya nakita ng iba, alam ni Lira na totoo siya. Sa bawat pag-upo sa ilalim ng balete, laging nandoon si Keanu.
Nakikinig, nagtatanong, minsan, tahimik lang na pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa unibersidad, wala pa ring nagbago. Si Tasha at ang mga kaibigan nitong plastic ay patuloy pa ring nang bubuli. Uy, Lira, may date ka raw sa punong balete ha. Baka naman may aswang kang jowa ha. Sigaw ni Tasha habang binabato siya ng papel. Hindi siya sumagot. Pero sa puso niya, alam niyang may nagbago na. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya mabilis matakot. At higit sa lahat, hindi na siya mag-isa. Isang gabi, habang pauwi si Lira, nadaanan niya ang isang lalaking umiiyak sa gilid ng kalsada. Nakaluhod ito. Yakap ang isang aso na tila bangkay na. Nilapitan niya ito. At doon niya nakilala si Carlo. Isang estudyante rin sa university. Nabundol ng motor ang alaga nitong si Bruno. Patay na siya. Bulong ni Carlo habang nanginginig. At si Lira, kahit natatakot, lumuhod din at hinaplos ang ulo ng aso. Pasensya ka na. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Biglang may malamig na hangin na dumaan. Sa likod niya, naramdaman niyang nandoon si Keanu. Huwag kang titingin. Bulong ni Keanu sa kanyang tenga. Hawakan mo ang kamay ng lalaki. Ginawa nga yun ni Lira. Hawak sa isang kamay ni Carlo at ang isa, ang ulo ni Bruno. Sabay pumikit siya. Nagliwanag ang paligid ng bahagya. Nang imulat niya ang mga mata, nanlaki ang mga ito. Umiiyak na humahabol ng hininga si Bruno. Buhay na muli. Napatayo si Carlo. Manghang-mangha. Anong ginawa mo? Paanong? Pero bago pa siya makasagot, nawala na si Keanu. Naiwan si Lira na hindi alam kung paano ipapaliwanag ang milagro. Sa mga sumunod na araw, naging mausisa si Carlo. Pinilit niyang hanapin si Lira at nagtanong-tanong. Hanggang sa muling magkita sila sa silid-aklatan. May tinatago ka, Lira. Panimula ni Carlo. Yung nangyari kay Bruno, imposible yun. Hindi ko rin alam. Tugon ni Lira. Kunwari ay naguguluhan. Baka naman kasi buhay pa talaga si Bruno nun. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na si Keanu ang dahilan. Siya ang gumawa ng milagro. At sa gabing iyon, muli silang nagkita ni Keanu sa ilalim ng punong balete. Bakit mo ginawa yun? Hindi ba't hindi ka dapat nagpapakita sa iba? Hindi ako ang nakita niya. Ikaw lang. Sagot ni Keanu habang pinagmamasdan ng mga bituin. At ginawa ko yun dahil alam kong gusto mong tumulong. Hindi mo lang alam kung paano. Keanu, bakit ako? At bakit hindi? Lira, hindi ka naman pangit. Hindi mo pa lang kasi nakikita ang tunay mong halaga. Naiiyak na napangiti si Lira. Sa wakas, may isang nilalang na hindi nakatingin sa kanyang balat o itsura, kundi sa kung ano ang laman ng puso niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Keanu, napansin niyang may lungkot sa mga mata nito. Para bang may gustong sabihin. May lihim na mabigat. Keanu, may problema ba? Hindi agad sumagot ang engkanto. Sa halip, tumingin ito sa madilim na bahagi ng gubat at mahina ang tinig na nagsabi, Darating ang araw. Lira, kakailanganin mong pumili kung mananatili ka sa mundong kilala mo o susuong ka sa mundong pinanggalingan ko. At sa gabing iyon, habang ang hangin ay tila umuungol sa pagitan ng mga puno, naramdaman ni Lira na ang kwentong akala niyang pantasya lamang ay nagsisimula ng magbago. Simula ng gabing iyon,
Hindi na mapakali si Lira. Ang sinabi ni Keanu ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Anong mundo ang tinutukoy niya? Ano ang ibig niyang sabihin na kailangang mamili? At bakit may lungkot sa kanyang mga mata na para bang may oras na unti-unting nauubos? Hindi na siya nakapaghintay. Kinaumagahan, hindi siya pumasok sa klase. Sa halip, dumiretso siya sa lumang balete. At doon, tahimik siyang naupo. Hawak niya ang aklat na naging paborito na niya. Ang aklat na tungkol sa mga diwata, duwende, at engkanto. Sinubukan niyang hanapin sa pahina ang salitang tagapangalaga, pero wala siyang konkretong makuha. Kung tunay kang ang engkanto, bakit ako ang napili mo? Tanong niya sa hangin. Ilang segundo lang ang lumipas at narinig niyang may mahina at pamilyar na tinig mula sa likuran. Dahil ikaw lang, ang tanging nakakakita sa akin ng walang takot. Sa mundong to na pinamumuguran ng panghuhusga, ikaw lang ang may pusong hindi nahawa. Si Keanu, tahimik siyang umupo sa tabi ni Lira. Sa ilalim ng puno na daan-daan na ang taon, parang saglit na tumigil ang oras. Ramdam ni Lira ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba at kilig. Sabihin mo na sa akin ang katotohanan. Ano ba talaga ang lihim mo? Saglit na natahimik si Keanu. Tumingin siya sa langit at nagsalita sa tinig na tila binibigat ng panahong lumipas. Ako si Keanu, anak ng diwata at ng pinuno ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Isinilang ako, hindi para magmahal, kundi para magbantay. Ako ang bantay ng punong to. Isa sa iilang natitirang puno na may buhay ng sinaunang mahika. Ang papel ko ay manatili rito. Hindi para pumasok sa buhay ng tao, kundi para tiyakin na hindi ito sisirain ng mga taong ganid. Pero, bakit mo ako nilapitan? Dahil kahit bawal, hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit si Keanu at tinignan siya sa mata. Sa tuwing umiiyak ka dito, Lira, naririnig kita. Ramdam ko ang sakit ng puso mo. Araw-araw, sinasambit mo sa hangin ang mga tanong na tila walang may sagot. At isang araw, napagtanto ko na lang na nahuhulog na pala ako. Pero bawal ba talaga? Hindi ba ako sapat? Tanong ni Lira habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sapat ka, Lira. Sobra pa. Pero sa mundo namin, may mga batas. Ang isang engkanto na magmamahal sa tao ay pinarurusahan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Takot na baka mawala ang balanse sa pagitan ng dalawang daigdig. Napayuko si Lira. Kaya ba, iiwan mo na ako? Hindi sumagot si Keanu. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Lira at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang lumabag sa batas. Pero hanggang kaya ko, Lira, hindi kita iiwan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagbago ang mundo ni Lira. Mas magaan na ang loob niya kahit patuloy pa rin ang mga pambubuli. Hindi na siya umiiyak katulad ng dati. Kahit pa walang nakakaalam ng lihim niyang mundo, sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Ngunit hindi rin naging tahimik ang mundo ni Keanu. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lira, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang matandang babae. Puti ang buhok, may makakapal na alon ng mahahabang damit, at mga matang tila nakakakita ng lahat. Lira, sambit ng matanda. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala sa landas ang isang bantay.
Ikaw ang sagabal sa balanse. Hindi ko siya sinadyang mahalin. Sagot ni Lira na gulat at takot sa panaginip. Hindi ko rin po siya pinilit. Ako lang naman ay... Walang sinisisi, sabi ng matanda. Ngunit ang pag-ibig na hindi dapat ay may kapalit. Isang araw, kakailanganin mong pumili. At sa araw na iyon, ang puso mo ang magiging timbangan ng dalawang daigdig. Nagising si Lira nang may kaba sa dibdib. Agad siyang nagtungo sa puno. At gaya ng dati, naroon si Keanu. Ngunit tila may ibang presensya sa paligid. Mas malamig, mas madilim. May nagbabantay sa atin. Bulong ni Keanu. Ha? Sino? Ang mga tagapayo. Hindi ko na sila may tatago sa'yo, Lira. Nakita ka nila sa panaginip. Pinagmasdan ka nila. At ngayon, sinusukat nila ang puso mo. Hinawakan niya ang kamay ni Lira at idinampi ito sa balat ng puno. Bigla siyang may naramdamang init. Kasunod ay tila isang imahe ng mundo ng mga engkanto. Isang paraisong puno ng liwanag, kalikasan, at mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. Ngunit may dilim sa likod nito. Isang banta. Isang puwersang maaaring magising kung masira ang balanse. Ang pag-ibig natin, hindi lang tungkol sa iyo at sa akin, Lira. Ito ay laban ng dalawang mundo na may kanya-kanyang batas. At sa oras na iyon, naramdaman ni Lira ang bigat ng katotohanan na ang kanyang puso ay hindi lamang iniibig, kundi sinusubok din ng isang mas dakilang kapalaran. Hindi alam ni Lira kung paano haharapin ang lahat. Dati, ang iniintindi lang niya ay ang pambubuli ni Tasha. Ang mga titig ng mga taong mabilis sumusga sa kanyang itsura. At ang lihim na sakit ng pagiging laging pangit sa mata ng mundo. Pero ngayon, isa na siyang bahagi ng kwento ng dalawang mundo. At ang pag-ibig na pinangarap lang niya noon, na maranasan kahit minsan sa buhay niya. Ngunit ito ay isa palang pag-ibig na maaaring magpabagsak o magligtas ng balanse ng kalikasan at mahika. Keanu, mahinang tawag ni Lira habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng punong balete. Kung sakali ba na pilitin ka nila na bumalik sa mundo mo, aalis ka? Mabagal ang sagot ng engkanto. Tila sinusukat ang bawat salitang bibitiwan. Kung para sa kapayapaan ng dalawang mundo, oo. Pero kung may kahit katiting na paraan para manatili sa tabi mo, kahit kapalit ay ako mismo, pipiliin ko pa rin na manatili sa tabi mo. Napasinghap si Lira. Ramdam niyang hindi ito simpleng pananalita. May lalim, may pangako, at may sakripisyo. Pero paano kung may paraan tayong hindi nila alam? Paano kung kaya nating baguhin ang batas? Pilit nang ngumiti si Keanu. Lira, hindi ganun kadali ang mundo ng mga engkanto. Ang bawat hakbang ay sinisiyasat. Ang bawat damdamin, sinusukat. Kapag lumagpas ako sa hangganan, hindi lang ako ang mawawala, kundi pati ang punong ito, ang kalikasan sa paligid mo. At ang mga tao sa mundo mo ay maaaring madamay. Napayuko si Lira. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang pag-ibig ay hindi lang basta puso laban sa puso. Ito ay tigmaan ng pananampalataya laban sa takot. Lumipas ang mga araw, lumalalim ang gabi. Lalong tumitindi ang nararamdamang tensyon ni Keanu. Minsan, bigla siyang naglalaho sa gitna ng kanilang pag-uusap.
Minsan naman, tila ba may kinakausap siyang hindi nakikita ni Lira. Mga anino sa paligid, mga bulong na hindi maintindihan. Isang gabi, habang magkahawak ang kamay nila sa ilalim ng buwan, biglang lumitaw ang matandang babae na napanaginipan ni Lira. Ngayon, ay tunay nang nasa harapan niya. Hawak ang isang baston na yari sa kahoy at may liwanag sa dulo. Ako si Lormina, tagapayo ng kalikasan, tagabantay ng mga engkanto. Sabi nito, ang tinig ay parang dumadaan sa puso niya. Dumating na ang oras, Lira. Kailangang pumili si Keanu. Anong pagpili? Tanong ni Lira. Nanginginig ang boses. Kung pipiliin niyang manatili sa mundong ito at ipaglaban ang kanyang pag-ibig sa isang mortal, mawawala sa kanya ang kanyang kapangyarihan bilang bantay. Magiging mortal siya at mawawala ang punong ito sa proteksyon. Kung pipiliin naman niyang bumalik, mabubura ang alaala mo sa kanya at mananatili kang ligtas. Ngunit mag-isa. Keanu, hindi ko kayang mawala ka. Naiiyak na sambit ni Lira. Tumingin si Keanu sa kanya. Ang dating malalim at mapanatag na mata, ngayon ay may bahid ng takot. Takot na hindi para sa sarili, kundi para sa kanya. Kung ako ay pipiliin mong panatilihin, mawawala ang lahat ng koneksyon ko sa aking mundo. Mawawalan ako ng lakas nang mahi ka. Pero, Lira, mananatili ako sa tabi mo. Bakit po kailangang may kapalit ang pagmamahal? Tanong ni Lira sa matandang engkanta. Ang pag-ibig na lumalampas sa batas ay hindi parusa, kundi pagsubok. At tanging tunay na puso lamang ang makakapasa. Kinabukasan, wala si Keanu sa ilalim ng puno. Hindi rin siya dumating kinagabihan. Ilang araw ang lumipas. At tila ba unti-unting nanlalamig ang paligid ng punong balete. Nalalanta ang ilang dahon. Ang dating masiglang ihip ng hangin ay nagiging malamig. Mabigat. Pakiramdam ni Lira, parang unti-unti na ring nawawala ang parte ng sarili niyang mundo. Hanggang isang gabi, habang pauwi siya, may kakaibang liwanag siyang nakita mula sa malayo, sa direksyon ng punong balete. Tumakbo siya, walang pakialam kahit madilim, kahit matalim ang mga damo, basta't makarating siya roon. At sa ilalim ng punong iyon, naroon si Keanu. Nakaluhod, pagod, at tila may iniindang sakit. Sa kanyang likuran, nakatayo si Lormina. Muling hawak ang baston. Keanu, ano to? Bakit ganito? Bakit ganito ang itsura mo? Humahangos na tanong ni Lira. Lumuhod sa tabi niya. Pinili kita, Lira. Sagot ni Keanu, tinig na halos pabulong. Isinuko ko ang kapangyarihan ko, ang mundo ko, para manatili sa mundo mo. Pero Keanu, ngayon, hindi na ako engkanto. Isa na lamang akong dating bantay ng kalikasan. Mahina na ako, Lira, ngunit tunay na malaya. Tumulo ang luha ni Lira habang yakap si Keanu. Naramdaman niyang wala ng malamig na hangin. Wala ng mahiwagang aura. Ang katauhan ni Keanu ay ngayon ay mas mainit. Mas totoo. Mas tao. Ngunit may isang hiling pa bago ako tuluyang mawala ng koneksyon sa mundo ko. Bulong ni Keanu. Anong hiling iyon? Tumingin ka sa puso ng punong ito at hilingin mo na manatili ang kapangyarihan nito.
Ikaw na ang susunod na bantay. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Ako? Tumango si Lormina. Kung totoo ang pag-ibig ninyong dalawa, kaya nitong magpanatili ng kapangyarihan sa lupaing ito. Ngunit kailangan mong tanggapin ang bagong responsibilidad at kalimutan ang sarili mong takot. Huminga ng malalim si Lyra. Lumapit sa punong balete. Nilagay ang kanyang kamay sa gitna ng puno at pumikit. Sa kanyang isipan, binigkas niya ang isang hiling. Bigyan niyo ako ng lakas, hindi para sa akin, kundi para sa pagmamahal na ito na alam kong hindi kailanman ay mali. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong paligid. Tumigil ang hangin, tumahimik ang gabi, at nang imulat ni Lyra ang kanyang mga mata, naroon pa rin si Keanu. Ngunit ngayon, siya ay nakatayo na at muling masigla. Ngunit masigit pa rito, ang punong balete ay tila muling nabuhay. Mas luntian, mas matatag. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga. Bulong ni Lormina bago tuluyang naglaho sa anyo ng liwanag. At sa iyo, Lyra, ibinilin ng kalikasan ang puso ng isang engkanto. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isip ni Lyra habang tahimik silang naglalakad ni Keanu pauwi mula sa punong balete. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagsalita. Tila pareho silang ninanamnam ang katahimikan ng gabi. Ang bawat hakbang sa damuhan at ang bigat ng bagong responsibilidad na kanilang tinanggap. Si Keanu, na ngayon ay wala na ang dating kapangyarihan bilang engkanto, ay isang simpleng nilalang na lamang. Mortal, gaya ni Lyra. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi nawala ang lalim. Hindi nawala ang kabutihan. At higit sa lahat, hindi nawala ang pagmamahal. Sa kanilang pagdating sa bahay ni Lyra, pinatuloy niya si Keanu. Wala na siyang pakialam kung anong sasabihin ng kanyang nanay o ng mga kapitbahay. Ang mahalaga, hindi siya nawala. Ang mahalaga, pinili siya. At ito na ang bagong simula. Kinabukasan, bumalik si Lyra sa university. Ngunit ngayong wala na si Keanu bilang engkanto, tila nag-iba ang lahat. Sa pasilyo, lumapit agad si Tasha kasama ang mga kaibigan nito. Oh, Lyra, may bago kang pet ngayon? Panlalait nito habang nakatingin kay Keanu na nakatayo sa di kalayuan. Ngunit bago pa makasagot si Lyra, si Keanu na mismo ang humarap. Oo. Aniya, nakangiti ngunit matatag. Ako nga. Alaga ng isang babae na mas totoo kaysa sa inyong lahat. Natigilan ang grupo. Nagkatinginan sila. Tila hindi makapaniwala sa lakas ng loob ng isang hindi kilalang lalaki na tila wala namang katiting na yaman o posisyon. At kung may problema kayo sa kanya, sabihin niyo sa akin. Huwag niyo na siyang lapastanganin pa. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Tasha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Hindi sanay si Tasha na may pumapabor kay Lyra. Lalo na at isang lalaking hindi lang gwapo, kundi may paninindigan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lyra ang mga pagbabago. May mga estudyanteng biglang lumalapit sa kanya upang magtanong sa mga takdang aralin. May ilang guro na tila mas interesado sa kanyang mga sagot. At mga dating nangungutya sa kanya, na ngayon ay tila nagbubulungan. Hindi ng insulto, kundi ng pagkausisa. Pero sa kabila ng unti-unting pagbabagong ito, may isang bagay na hindi niya maintindihan. Ang puno ng balete. Araw-araw, binibisita pa rin niya ito. Binabantayan, kinakausap. Ngunit sa mga nakaraang gabi,
Tila may kakaibang presensya sa paligid. Malamig, mabigat, at madilim. Hindi na ito ang dating puno na punong-puno ng kapayapaan. Isang gabi, habang nakatayo siya sa lilim nito, may narinig siyang ungol ng hangin. Bigla, mula sa anino ng mga sanga, lumabas ang tatlong nilalang. Itim ang mata, may matutulis na kuko, at putla ang balat. Mga engkantong itinakwil, ayon sa aklat na binasa ni Lyra noon. Ikaw ang bagong bantay. Sabi ng isa. Ang boses ay tila 100 ng bubuyog na sabay-sabay na humuhuni. At ikaw ang dahilan kung bakit nanghina ang dating tagapangalaga. Dagdag ng isa pa. Naghanap kami ng bagong puno upang tirhan. At kung hindi mo kami papayagan, ikaw ang unang mawawala. Nangangatog si Lyra. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang sumigaw. Pero naalala niya ang mga salitang binitawan niya noong gabi ng pagpili. Bigyan niyo ako ng lakas. Hindi para sa akin, kundi para sa pagmamahal na to, na alam kong hindi kailanman ay mali. Tumindig siya, bagaman nanginginig. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ko kayong papayagan na saktan ng punong to. Mariin niyang sabi. Ikaw? Isang mortal? Ngisi ng pinuno ng mga nilalang. Wala kang kapangyarihan. Ako ay pinili ng kalikasan. At kung totoo ang sabi ng matatanda, ang pusong may dalisay na luyunin ay mas makapangyarihan pa sa alinmang mahika. Bigla, nagliwanag ang katawan ni Lyra. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang liwanag na tila galing sa mismong puso. Sumiklab ito sa buong paligid. At tila nasunog ng liwanag ang mga nilalang hanggang sa sila ay tuluyang mawala sa hangin. Nagsisisigaw. Pagbagsak ng liwanag, hinimatay si Lyra. Nagising siya sa ospital. Nandoon si Keanu. Hawak ang kanyang kamay. Anong nangyari? Mahina niyang tanong. Tinawag ka ng kalikasan at pinatunayan mo na karapat-dapat ka, Lyra. Ikaw na ngayon ang bagong lakas ng punong yon. Hindi lang bilang bantay, kundi bilang dalaga na may pusong mas malakas pa sa lahat ng engkanto. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang paligid. Wala nang nagbuli kay Lyra. At ang dating puno na binabansagan ng mga estudyante bilang nakakatakot, ngayon ay tinatawag ng punong Lyra. Simbolo ng isang kwento ng pagbangon, pag-ibig at sakripisyo. Ngunit kahit tila panatag na ang lahat, alam nilang hindi pa tapos ang kwento. Dahil kahit si Keanu ay isa ng mortal, may mga mata pa rin sa mundo ng engkanto na nagmamasid. At hindi lahat ay masaya sa bagong pagsasanib ng dalawang daigdig. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik ang sigla ng university. Si Lyra na dati ay tinatawag na pangit, ay hindi na basta binabansagan. Hindi dahil bigla siyang nagbago ng anyo, kundi dahil nakita ng lahat ang isang bagay na higit pa sa kagandahan. Ang kanyang tapang, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang hindi matitinag na puso. Si Tasha na dating walang ibang alam kundi manakit, ay tuluyang tumahimik. Minsan pa nga, nakita siyang lumapit kay Lyra habang ito ay nag-iisa sa kantina. Lyra, mahina niyang sabi. Sorry sa lahat. Napatingin si Lyra sa kanya. Ilang taon ng pangungutya, ilang beses ng pagpapahiya sa publiko. Pero sa kabila ng lahat, tumango lamang si Lyra. Ngiti ang isinagot. Okay na yun, Tasha. Lahat naman tayo, may panahon para magbago. At sa simpleng usapan na iyon, isang bagay ang nabura. Galit. Isa pang patunay ng kagandahan ni Lyra. Hindi sa mukha, kundi sa kalooban. Samantala, si Keanu ay natutong mamuhay bilang tao.
Mahirap sa simula. Sanay siyang maglakad ng walang paa, gumalaw ng hindi napapagod, at kumain ng masasarap na bunga ng kagubatan sa isang kisap mata. Pero ngayon, kailangan niyang maghintay sa pila sa kantin, matutong tumanggap ng allowance, at matulog sa banig na minsan ay kinakagat ng langgam. Ngunit hindi siya nagreklamo. Mas masarap pala ang pakiramdam na may kasamang kumakain kahit kanin lang. Biro niya kay Lira, minsang nag-uusap sila habang nasa likod ng school building. Mas masarap ang pakiramdam nang may nagmamahal kahit hindi engkanto. Sagot ni Lira, sabay tawa. Ngunit isang gabi, habang nasa ilalim sila ng punong balete, na ngayon ay mas malago na, mas matingkad ang dahon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Lumamig ang paligid. May liwanag na bumalot sa gitna ng puno. Mula roon, muling lumitaw si Lormina, ang matandang tagapayo, kasabay ng ilang nilalang na may mahahabang puting kasuotan at may mga matang tila apoy. Tahimik na ang daigdig ng mga engkanto, panimula ni Lormina. Ngunit kami ay naririto, hindi para bawiin ang anumang meron kayo, kundi para kilalanin ang ginawa ninyong sakripisyo. Lumapit ang isang nilalang, babae rin, ngunit tila may mahikang bumabalot sa kanyang mga kamay. Lira, ikaw ang unang mortal sa kasaysayan na piniling maging bantay. Hindi dahil ikaw ay makapangyarihan, kundi dahil ikaw ay tapat. Ibinuwis mo ang sarili mong kaligtasan para sa punong ito. Pinili mong manintikan kahit wala kang sandata. At higit sa lahat, tinanggap mo ang pag-ibig ng isang nilalang na hindi tinatanggap ng mundong iyong ginagalawan. Nagkatitigan sina Lira at Keanu. Muling nagsalita si Lormina. Dahil dito, nais ng konseho na ibalik kay Keanu ang kanyang kapangyarihan. Ngunit may kondisyon. Anong kondisyon po? Tanong ni Lira, baka sa tinig ang takot. Kapag ibinalik ang kapangyarihan ni Keanu bilang engkanto, hindi na siya maaaring manatili sa mundong ito. At kung pipiliin naman niyang manatili bilang tao, hindi niya na kailanman mababalikan ang kanyang dating mundo. Tahimik si Keanu, walang imik. Ngunit sa mata niya, mababasa ang bigat ng desisyong iniatang sa kanyang balikat. Lumingon siya kay Lira. Keanu, hindi mo kailangang pumili. Dahil ako na ang bahalang magtulay sa pagitan ng dalawang mundo. Lira, tayo ang simula ng bagong kwento, ng bagong batas. Baka sapat na ang pag-ibig natin para baguhin ang paniniwala ng mga daigdig. At kung hindi man, sapat na para sa akin na makasama ka habang buhay. Tumango si Lormina. Kung ganon, hayaan natin na ang puso ang magdesisyon. Bigla, lumiwanag ang buong punong balete. Uminit ang paligid. Hindi sa init ng apoy, kundi sa init ng liwanag na galing sa loob ng puso ni Lira at Keanu. At sa gitna ng liwanag na iyon, isang bagong anyo ang ipinagkaloob sa kanila. Hindi bilang engkanto, hindi rin bilang tao, kundi bilang dalawang nilalang na kabilang sa parehong mundo na may iisang puso. Makalipas ang ilang taon, naging kilala si Lira bilang tagapangalaga ng hangganan. Isang nilalang na tumutulong sa pagkakaunawaan ng mga engkanto at mga tao. Tinuruan niya ang mga kabataan na igalang ang kalikasan, makinig sa bulong ng hangin, at kilalanin ang kagandahan sa puso ng bawat nilalang. Si Keanu, na ngayon ay isang guro ng agham at kalikasan, ay nagtuturo sa mga estudyante gamit ang mga kwento ng kagubatan, ng mga punong may puso, at ng pagmamahal na lumampas sa hangganan ng posibilidad. At ang punong balete, tumindig ito bilang isang banal na lugar, hindi para sambahin,
kundi para alalahanin na minsan may isang dalagang tinawag na pangit na minahal ng isang engkanto at magkasama nilang binago ang mundo. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Pasensya na po at umabot po ng halos 1 linggo ang pag-upload ko. Nasira po kasi yung laptop ko. Pero gumawa naman po tayo ng paraan at sobrang na-appreciate ko po lahat ng mga comments ninyo. Sana po wag po kayong magsasawang sumubaybay sa bawat kwento ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sana po ay lagi po kayong nasa maayos na kalagayan. Have a nice day po. Hanggang sa muli.